Ang pagkaing probinsya ang isa sa mga dahilan kung bakit ako bumabalik-balik sa amin. Sa probinsyang ito ako pinanganak, lumaki at dito rin nakatira ang mga magulang ko. Paulit-ulit akong lilingon at hindi ako makakalimot kung saan man ako nanggaling. Pagdating ko nga sa bahay ay naprank ko pa itong mama ko dahil hindi niya talaga alam na uuwi ako. Sabi ko sa kanya, maniningil ako ng utang niya sa cellphone. Tapos wala sa pagikuan. Gusto ko i-order. 15,000 ang kuha. 15,000. Wala kulutan. Wala ko kasi talaga ko ano din. Hindi mawawala ang mga halaman sa bakuran sa probinsya. Kahit pinakasimpleng bahay dito ay may mga ganito. Kumuha ako ng sili para ilagay sa bagoong na pangsawsawan ng nilagang okra at talong. Request ko ito na ito ang ihain pagdating ko. Isdang prito, isdang sinabawan, at pulang kanin. Siyempre, hindi rin mawawala ang insaladang pako na pampatanggal ng umay. Sa tinagal-tagal kong namuhay sa Maynila, sobrang namiss ko ang ganitong pagkakataon. Yung nag-aagawan kayo ng pagkain sa lamesa. Ang pinagkaiba lang ngayon, kahit mag-agawan kayo ay hindi na kayo nagkakaubusan dahil kahit paano ay kasya na o hindi naman ay sobra pa. The next day ay maliligo kami sa dagat. Pinuntahan ko agad ang isang resort na malapit lamang sa amin para magtanong. Papasok pa lang patungo sa resort ay sobrang ganda na ng paligid. Puro kasi damo at puno lang ang iyong makikita maliban sa ilang mga kabahayan. Pagdating ko sa resort ay napansin kong low tide at mabato. Ito ang tinatawag nilang hunasan. Kapag ganito, hindi mo may enjoy ang paliligo. Kaya naman, minabuti naming na maghanap pa ng iba. Dito sa daan na ito kami nakakita ng resort kung saan kami maliligo. Maraming coconut roads dito sa Surigao. Bukod sa sikat na coconut road sa Siargao, dahil ang nyog ay isa sa mga pangunahing produkto dito sa Surigao. Naisipan din naming manguha ng buko dahil buko salad ang isa sa aming mga ihahanda. Dito, sa halagang 15 pesos kada piraso, ay may fresh na buko ka na ngayon lang mismo kinuha sa puno. Di ko rin pinalampas ang manguha ng bayabas. Kaso, mukhang hilaw pa. Hindi pa nila season ngayon. Nakakapagod. Kaya naman, nagmerienda ako ng nilagang saging na sinawsaw ko sa ginamos na may sili at kalamansi. Nakihati pa nga itong pusa nila ni Mama. Dahil busog na, oras na para magsibak ng kahoy. Isa ito sa mga gawain ko noong bata pa. Sabi kasi ng lola ko, pag wala kaming panggatong, igagatong niya ang aming mga binti at paa. Sanay na sanay ako sa mga gitong gawain. Kaya naman, wala itong problema. Matapos mag-prepare at magluto ay dumiretso na kami sa dagat. Kasabay ko sa pagmumotor ang aking mga kapatid at pamangkin. Sa aming pagtulong-tulong ay nakapag-prepare kami ng macaroni salad, maha, pansit, biko, adobong manok, spaghetti, pulang kanin, beef steak, inihaw na isda na courtesy ng aking tito at syempre ang pangmalakasan kong kinilaw or kilawin na isda. Matapos mailatag ang lahat ng pagkain at dumating ang mga kamag-anak at bisita, ay kumain na din kami. Dumiretso na ako sa dagat pagkatapos kumain. Low tide, kaya hindi gaanong malalaki ang alon. Susubukan kong manguha ng tagitis. Ang tagitis ay isang uri ng shellfish na masarap sa bawan at lagyan ng tanglad at malunggay. Kailangan mo lang kalaykayin ang buhangin gamit ang iyong mga paa para makuha sila. Kaso, mukhang hindi nila season ngayon dahil maliliit lang ang aming mga nakuha at bibihira pa. Kaya naman naligo na lang kami at in-enjoy ang mga maliliit na alon. Kahit 6 na araw lang ang inilagi ko sa Mindanao, kasama na ang biyahe papunta at pabalik, masasabi kong sulit pa rin. Unang-una, nagkasama-sama kami ng pamilya ko ng buo after humigit 30 taon. Ang mga ganitong pagkakataon ay lubos na ipinagpapasalamat ko sa Panginoon. At ang memoryang ito ay habang buhay kong tatandaan at babalik-balikan.